Kabayan, pag-usapan natin itong bagong marakuyo, yung pendant. Upgraded version ng marakuyo bracelet. Ito siya. Makikita nyo dito, sa harapan ng simbolo, yung tinatawag nating katutubong divino. GD, ano bang ibig sabihin ng katutubong divino? Una, katutubo. Ang likha kasi ay reminder ng pagiging Pilipino natin. So, ang likha, kabayan, simbolismo ng pagiging Pilipino, at yung katutubo ay pagtubo sa sariling lupang sinilangan. Katutubo, sila yung mga taong may malakas na koneksyon sa kalikasan at pinaka may identity sa isang partikular na lugar. Ngayon, ano naman ang aspeto ng pagiging divino? Kaya siya may hawak na libreta o libro. Ang pagiging divino kasi kabayan, meron kang natural na kapangyarihan, natural na lakas na magpagana ng mga orasyon, mga dasal kabayan, na hindi na dumadaan sa pagdedebosyon, kaya kay isang purong divino. At pag-usapan natin, yung mga simbolismo sa likod. Yan ang nagbibigay ng mataas na uri ng depensa espiritual kontra sa lahat ng uri ng sumpa. Barang, kulam, tigalpo, palipadangin, lahat ng negatibong energy kabayan. Mas pinalakas ang marakuyo natin ngayon, kaya mas mataas na uri ng rebuelta or sumbalik ang nangyayari. Rebuelta, kung naman yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kung anumang sumpa, negative energy na ipinataw sa inyo, ibabalik ng marakuyo sa taong nagbigay. Ito na yung upgraded version natin mga kabayan. Limited pa lang yung bago nating version. Hindi na ito makokopya. Sariling design niya ng likha. So check nyo na lang kabayan. Habol na hanggat merong stocks. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Carlo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Guimaras. Nang mga panong ito, nasa edad 14 itong si Carlo. Nakatira ang pamilya sa lugar ng Hordan sa probinsya ng Guimaras. Tauhan sa beach resort ang mga magulang. Ang nakakatandang kapatid naman, nagtatrabaho sa malawak na taniman ng mangga na pagmamay-ari ng lokal na residente sa lugar. Hindi naman salat ang buhay. Sa katunayan, nakapagpundar sila ng sariling bangkang pang-isda. Ang kanyang amang si Mang Tonyo. Tuwing gabi lumalaot ang ama upang mangisda at ang nauhuli nila, binibili naman ng may-ari ng beach resort na siyang inihahanda sa kanilang mga panauhin. Napakasipag na mga magulang ni Carlo, lalo na si Mang Tonyo. Maging ang mga taong nakakakilala sa mga ito, labis na napapahanga. Halos hindi daw nila ito nakikitang magpahinga sa tuwing maipapagawa sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ngunit bumabawi ito tuwing mahal na araw, simula Huwebes Santo hanggang sa linggo ng pagkabuhay, hindi ito pumapasok sa trabaho. Namamanata si Mang Toto. Nagpapapako ito sa krus tuwing mahal na araw. Tay, magpapapako ka na naman ba? Tanong ni Carlo habang pinapanood ng ama. Nililinis ang mga gagamiting pako. Oo, Carlo. Alam mo naman, panata ko na to simula nung binata pa lang ako eh. Hindi na maaalis sa tradisyon natin ang ganung gawain eh. Wika ni Mang Tonyo. Hindi ka ba nasasaktan? Tignan mo yung pako na babaon sa palad mo tapos nakabitin ka pa sa krus. Sa ilalim ng tirik na araw, aba, napakahirap nun ah. Muling wika ng binatilyo. Napangiti si Mang Tonyo. Hinawakan ng balikat ng anak. Alam mo kasi, Carlo, yung sakit na mararamdaman mo tuwing magpapapako sa krus, wala yun sa sakit na naramdaman ng Panginoong Hesus. Daladala niya ang kasalanan ng sanlibutan. Ramdam niya ang bigat ng mga ito. Samantalang ako, sariling kamalian at pagkukulang ko lang ang pasan ko. Kaya wala akong karapatang magreklamo. Sa katunayan, isang karangalan para sa akin na magpapako sa krus. Sa ganung paraan, may papakita ako sa Diyos ang pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan ko. Medyo malalim yung sinabi niyo, tay ah. Pero kahit papano, nauunawaan ko naman po. Teka tay, matanong nga kita. Ilang pako ba yung ginamit nung pinako sa krus ang Panginoon? Biglang napalingon si Tonyo. Maging ito,
Hindi sigurado kung ilan nga ba ang tamang bilang ng pakong ginamit para ipako si Jesus. Ang totoo niyan anak, hindi rin ako sigurado eh. Pero naging tradisyon natin yung 3 pako. Isa sa kanang palad, isa sa kaliwa, tapos yung isa naman sa 2 pa. Bakit mo pala naitanong? Wala naman ho. Nagtataka kasi ko kung 2 pako lang sa magkabilang kamay, tapos isa sa 2 paa, siguradong mapipilas yung laman at balat nun. Mahuhulog si Jesus sa krus. Napagtanto ni Mang Tonyo, totoo ang sinabi ng anak. Kaya gumawa na lamang ng sariling paliwanag batay sa kanyang ginagawa sa tuwing nagpapapako. Tinatali kasi yung magkabilang braso ni Jesus para hindi siya mahulog. Yun nga ang ginawa nila. Ganun po ba, tay? O siya, maiwan na ho kita. Baka kailangan ni nanay ng tulong sa kantin. Buti pa nga. Hindi ko din matapos-tapos tong gawain ko dahil sa kakulitan mo. Ang dami mong tanong. Sa paglipas sa mga taon, patuloy na sinasagawa ni Mang Tonyo ang tradisyon. Hanggang sa tuluyan na ngang bumigay ang katawan, pinakiusapan nito ang panganay na anak na humalili. Ngunit hindi ito pumayag dahil may sarili na itong pamilya. Pasensya na po kayo, tay. Sa tuwing na pag-uusapan namin mag-asawa yung tungkol sa pagpapapako, nag-aaway lang kami. Ayaw niya ng ganyang gawain eh. Wika ni Dennis. Naunawaan ko anak, may sarili ka ng pamilya at si Carlo masyado pang bata. Teka sandali nga tay, hindi mo ba naisip? Ang alin Dennis? Hindi kaya ito na yung hudyat para huminto na kayo? Alam mong hindi pwede. Tradisyon na natin to eh. Kailangan may isa sa ating pamilya magpatuloy nito. Yun na nga tay. Wala sa amin ni Carlo ang pwedeng gumawa niyan. Kaya sinong magpapatuloy? Hindi na nakapagsalita ang matanda. Alam nito sa sarili na hindi niya nakakayanin ang isa pang pagpapapako. Kaya kinausap nito ang nangangasiwa ng pagtaltal. Kiko, maaari ka bang makausap sandali? Ay, Mang Tonyo, kayo po pala, ano po ang atin? Alam mo namang tumatanda na ako eh. Baka hindi ko na kayanin ang pagpapapako. Gusto ko na sana magretiro. Nako, Mang Tonyo, alam niyo naman malapit na ang pagtaltal. May hirapan tayo sa paghanap ng papalit sa inyo. Isang beses na lang. Pagkatapos nito, pwede na po kayo magretiro. Natatakot kasi ako eh. Baka kung anong mangyari sa akin. Huwag kayong mag-alala, Mang Tonyo. Gaya pa din ng dati. Magiging ligtas ang pagpapapako nyo. Sige na ho. Huwag nyo na kaming ilagay sa alanganin ho. Pakiusap ng tagapangasiwa. Nangako din ito na dadagdagan ang ibabayad sa kanya. Wala nang nagawa. Kinausap nito ang asawa at mga anak tungkol sa naging pasya. Nung una hindi sang-ayon ng pamilya dahil nga may edad na ito at medyo mahina na ang pangangatawan. Pero nakiusap si Mang Tonyo. Sige na, pakiusap Manda sa uling pagkakataon. Pangako, huli na to. May mga gawa pa ba kami simula noon? Gusto mo lagi ang nasusunod? Tugon ni Aling Magda. Pasensya ka na talaga pero huwag ka mag-alala gaya ng dati. Ligtas naman ng pagpapapako sa akin eh. At sigurado ko malalagpasan ko to. Pahala ka na nga. At sa oras na merong mangyari sa'yo, malilintikan sa akin niyang Kiko na yan. Tama si nanay. Makakatikim sa akin niyang hindi tunay na lalaki na yan eh. Huwag na kayo magalit dun sa tao. Kasalanan ko din naman eh. Hindi ako nakapaghanap ng papalit sa akin eh. Basta kapag may nangyari sa'yo, patawarin ako ng Diyos Tonyo. Pero maghahalo ang balat sa tinalupan. Napailing na lang si Mang Tonyo. Kilala nito ang ugali ng asawa. Hindi ito nagpapabaya sa sandaling inaapi ang pamilya. Matapos ang pag-uusap, lumabas na ng bahay si Mang Tonyo. Nagpunta sa dalampasigan. Sinundan naman ni Carlos ang ama. Atay,
Mukhang galit na si nanay ah. Hindi ka ba talaga pwedeng umatras? Wika ng binatang Carlo. Hindi na Carlo eh. Wala pa kasing papalit sa akin. Ako po, pwede akong humalili sa inyo. Hindi pa Carlo. Wala ka pang karanasan. Hindi mo alam ang sakit ng pagbaon ng pako sa mga palad. Baka mawalan ka ng malay. Lalo na kapag tinayo na ang krus. Hindi lang yan Carlo. Ang matinding init ng araw. 3 oras kang mananatili sa itaas ng krus. Hanggang sa ideklarang patay na si Kristo. Impunto 3:00 ng hapon. Kakayanin mo ba yun? Mukhang hindi nga tay. Pero kayo ho ba? Kaya nyo pa? Hindi ako mangangako. Pero siguro naman malalagpasan ko to. Nasanay na ang katawan ko sa sakit eh. Hirap at init. Huwag kang mag-alala anak. Ito na ang huling pagkakataon na magpapapako ako. Kaya ibibigay ko na ang lahat. Hindi na tumutol pa si Carlo sa gustong gawin ng ama. Itinuring niya ito bilang huling kahilingan. Ilang araw na lang ay gaganapin na ang pagtaltal. Isa itong malaking kaganapan sa probinsya ng Guimaras. Dinadayo ito ng mga turista, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga hindi nakakalam, isinasagawa sa malakihang senakulo, ito ang aktwal na pasyon ng Panginoong Hesus. Simula sa pagkakadakip, paglilitis kay Poncio Pilato, paghagupit sa gitna ng plaza, hanggang sa pagpako at kamatayan ng anak ng Diyos. Makatotohanan ang pagganap ng mga taong nakikiisa na kung mapapanood mo ito ng personal, iisipin mong naroon ka sa aktwal na kaganapan noong ipinako sa krus si Jesus. Balik tayo sa kwento. Puspusa na ang paghahanda ng mga gaganap na karakter. Si Mang Tonyo naman, nakaupo lang sa sulok dahil alam na nito ang gagawin. Halos taon-taon siyang gumaganap na Kristo, kaya kabisado na nito ang mga sasabihin. At hindi mula sa script ang sinasabi ng matanda, kundi mismong mga kataga ni Jesus galing sa Biblia. Mas lalong naging makatotohanan ang palabas dahil sa matatalinghagang salita at malalim na katagang ginagamit ng matanda. Bukod pa roon, talagang kamukha ni Mang Tonyo si Jesus, lalo pa nang mabihisan nito ng roba. Patuloy sa pag-iensayo ang pangkat, habang si Mang Tonyo ay nakatingin sa mga kasama. Sa isip ng matanda, ito na ang kahuli-hulihang pagkakataon na makakasama ang mga ito, kaya ibibigay niya na ang lahat. Matapos mag-ensayo, umuwi ang matanda. Laking gulat nito dahil napakaraming tao sa kanilang bakuran. Dali-daling pumasok ang matanda at halos gumuho ang mundo nito. Nakaandusay sa sahig ang panganay na anak. Duguan, hindi na mamukaan sa dami ng sugat sa muka. Ayon sa mga tanod ng baryo, nakita nila si Dennis na nakahandusay sa gilid ng daan. Tinanong nila kung ano ang nangyari, pero hindi na ito nakapagsalita dahil sa dami ng pinsalang natamo. Nagpasya ang matanda na dalhin ito sa ospital, pero tinutulan ng kapitan. Sa palagay ko, Tonyo, mas makakabuti kung mananatili sa bahay ang anak mo. Masyadong malayo ang ospital. Hindi na siya aabot. Hayaan mo, magpapatawag ako ng mga espesyalista. Pinaiimbestigahan ko na rin sa mga pulis yung lugar kung saan siya nakita. Wika ng kapitan. Maya-maya ay dumating ang mga doktor. Sakay ng ambulansya. May mga gamit itong dala, kaya nagawa nilang linisan at tahiin ang mga sugat ni Dennis. Bagaman nagawa ng gamutin ang mga pinsala nito, hindi pa nila sigurado kung kailan ito maaaring magising. Sino po kaya ang may gawa nito kay Kuya Dennis? Hindi ko rin alam anak eh. Mabait na tao ang kuya mo. Wala naman tayong alam na naging kaaway o nakaalitan niya.
Kawawa naman yung mga anak ni kuya. Kailangan niyang gumaling, tay. May magagawa pa po ba tayo? Bukod sa pagdadasal, wala na tayong magagawa. Sa ngayon, manalig ka na may plano ang Diyos para sa kuya mo. Ilang araw pa ang nakalipas. Hindi pa rin nagising si Dennis. Unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang ina. Ngunit si Mang Tonyo, patuloy pa rin ang pananalig na magigising ang kanyang anak. Hanggang sa sumapit ang araw ng sinakulo bago pa magsimula ang palabas. Kinausap ng namamahala ang mga gaganap na aktor, kabilang na si Mang Tonyo. Handa na ba kayo? Ibigay natin ang lahat. Napakadaming dayo ngayong taon. Mas marami nung nakaraan. Antonio, umaasa kami sa pagganap mo. Sige. Makakaasa ka, Kiko. Ramdam ni Kiko ang lungkot sa boses ni Mang Tonyo, kaya kinausap niya ito ng sarilinan. Antonio, alam ko ang nararamdaman mo ngayon. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo naman. Ako pa. Isa pa, nandito na tayo eh. Hindi na pwedeng umatras. Pasensya ka na, Mang Tonyo, ha? Pero kailangan kong buong kooperasyon. Hindi lang mula sa'yo, kundi sa lahat ng mga gaganap. Nakasalalay dito ang turismo ng probinsya. Isang bagay lang ang masasabi ko sa'yo, Kiko. Hindi ko to ginagawa para sa karangalan ng kapwa ko o ng probinsya. Hindi rin ito para sa akin, kundi para ipaalala sa tao ang sakripisyo, pag-alay ng buhay ng ating Panginoon para mailigtas tayo sa kasalanan. Biglang natahimik si Kiko. Umalis ng walang pasabi. Ilang sandali pa nagsimula na ang palabas. Naroon ang asawa ni Mang Tonyo, pati na rin si Carlo. Nakita nila kung paanong ginampanan ng matanda ang papel. Isa sa mga nanonood ang nagsalita, bagay na hindi nagustuhan ni Carlo. Ayon dito, matanda na ang gumanap na Kristo. Hindi na ito naaangkop sa kanyang karakter. Nilingon ng binata ang lalaking iyon at sumagot. Sa palagay ko, wala sa edad yung pagganap, kundi kung paano niyang dadali ng papel niya. Manood ka na lang. Itago mo sa sarili mo yung opinyon mo. Biglang nanahimik ang lalaki. Lumipat ito ng upuan. Ano ka ba naman, Carlo? Hayaan mo silang magbigay ng opinyon, karapatan nila yon. Nakakainis kasi na eh. Akala mo kung sinong nagmamarunong. Pumunta lang naman yan dito para maaliw eh. Hindi nalalam ang totoong kahulugan ng ginagawa nila tatay. Naroon na tayo, anak. Karamihan naman sa mga nanonood ng sinakulo, yun ang dahilan. Kaya hayaan mo sila. Napabuntong hininga si Carlo. Muling itinuon ng pansin sa palabas. Samantalang si Aling Magda naman, inikot ang tingin sa paligid. Napansin nito ang mga kamera, ilang sasakyan ng malaking estasyon ng telebisyon sa bansa. Napagtanto na hindi lang pala sa kanilang probinsya napapanood ang pagtaltal, kundi maging sa buong bansa. Nagpatuloy ang palabas hanggang sa umabot sa parte na hinuhuli si Kristo. Dito na napatayo ang lahat dahil talagang makatotohanan ang paghila at pagtulak kay Mang Tonyo. Maging ang paghagupit sa likod, kitang-kita ng lahat ang pagtalsik ng dugo mula sa balat ni Mang Tonyo nang tamaan ito ng latigo. Ramdam ng mga nanonood ang sakit na dinadanas ng matanda. Ang ilan ay napapatanong kung bakit kailangan pa niyang pagdaanan ang ganong sakripisyo para lang maaliw ang karamihan. Sa pagkakataong ito, si Aling Magda na ang sumagot. Ipinapakita sa palabas na yan ang totoong kaganapan kung paanong naghirap ang anak ng Diyos para matubos ang kasalanan mo. Ang palabas na ito ay ginawa hindi para aliwin ang mga kagaya mo, kundi para ipaalala sa ating lahat ang pinagdaanan ng anak ng Diyos. Nagulat ang karamihan sa naging reaksyon ni Aling Magda
Hindi na umimik si Carlo. Napangiti na lang ito sa pagpapatuloy ng palabas. Umabot na sa parteng ipapako na si Jesus. Nagtayuan ng karamihan dahil nakita nila totoong pako ang ginagamit ng mga sundalo. Sa bawat paggampas ng martilyo ay siya namang pagsigaw ni Mang Tonyo. Kasabay ng bawat sigaw ang taimtim na panalangin at paghingi ng kapatawaran. Nang matapos ang pagpako, unti-unti nang itinayo ang krus. Nagsimula ng banggitin ang mga huling salita ng Diyos. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa pagbitaw ni Mang Tonyo ng kataga, tila tumatagos ito sa puso ng lahat ng nanonood. May ilan pang napapaluha. Hindi inaasahan. Nakisama ang kalangitan ng mga sandaling iyon. Biglang dumilim na tila nagbabadya ang malakas na bagyo. Nang sabihin ni Mang Tonyo ang ikapito at huling salita, dito na naramdaman ng mga tao ang presensya ng Diyos. Sa inyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Kasabay ng pagyuko ni Mang Tonyo, nagbabanggit ito ng panalangin. Ama, alam kong hindi ako karapat dapat. Ngunit hinihiling ko sa inyo, ibalik niyo ang buhay ng aking panganay. Hindi inaasahan ng lahat na sasabihin ito ni Mang Tonyo at hindi rin alam ng matanda. Nakabukas pa ang mikropono na nakatutok sa kanya. Halos pinagsukluban ng langit at lupa ang mga taong nanonood sa nalaman nila na pinagdadaanan ng matanda. Matapos ibaba si Mang Tonyo sa krus, kinausap ito ni Kiko. Ano ginawa mo, Mang Tonyo? Bakit mo naman dinagdagan ng linya? Pasensya ka na, Kiko. Hindi ko alam na bukas pa ang mikropono. Lingid sa kalaman ng mga ito, naroon sina Carlo at Aling Magda. Narinig nila kung paanong pagalitan ni Kiko ang matanda. Nagulat na lang si Kiko nang biglang may tumamang kamao sa kanyang batok. Walang yakang peking lalaki ka. Tignan mo nga yung itsura ng tatay ko. Ang lakas naman ng lobong pagalitan ng isang matanda dahil lang sa pagbanggit ng personal na panalangin. Sasagot pa sana si Kiko nang bigla itong sampalin ni Aling Magda. Wala kang karapatang pagalitan ng asawa ko. Sige, subukan mong sumagot. Hindi lang sampalang abutin mo sa akin. Hindi na nakapagsalita si Kiko. Inakay ni Carlo ang ama palabas ng tolda. Hindi nyo na dapat ginawa yun. Kasalanan ko din naman eh. Sinira ko yata ang palabas. Hindi mo sinira ang palabas, Tonyo. Nagustuhan ng mga tao ang ginawa mo. Ayan, tignan mo sila. Nag-iiyakan pa rin hanggang sa ngayon. Nilingon ni Mang Tonyo ang mga nanonood. Nakatayo ang mga ito habang nakatingin sa kanya at pumapalakpak. Bago pa man makalabas sa lugar, isang babae ang humarang sa kanya, nag-alok na gagamutin ng sugat ni Mang Tonyo. Pumayag naman ang matanda, ngunit lingid sa kalaman nito na isang espesyalista ang babaeng iyon. Tay, narinig ko po kanina yung dasal nyo. Ano po ba nangyari sa anak nyo? Pinaliwanag ni Mang Tonyo ang nangyari sa anak. Halos manlumo ang dalaga nang malamang may maliit na anak si Dennis. Isa po kong espesyalista. Maaari ko po kayong matulungan pero kailangan ko makita ang anak nyo kung ayos lang po sa inyo. Naku po, doktora. Wala po kaming ibabayad sa inyo. Hindi naman ako naniningil eh. Narinig ko lang yung panalangin mo. Kung ganun, doktora, maraming salamat. Salamat sa Diyos. Isinama ni Mang Tonyo ang doktora sa kanilang tahanan. Ngunit nang pumasok ito sa silid ng anak, nanlaki mga mata ng matanda dahil nakaupo na si Dennis sa higaan, umiinom ng tubig.
Tay, pasensya na, hindi ako nakaabot sa pagtaltal ha. Kakagising ko lang eh. Hindi makapagsalita si Mang Tonyo. Dali-dali itong lumapit sa anak. Niyakap ng maigpit. Habang nagpapasalamat, dininig ng Diyos ang panalangin ni Mang Tonyo at para sa kanya. Sulit ang sakit. Pangangawit at hapdi na naranasan dahil binigay ng Diyos ang tangi niyang dasal. Nakalipas ang ilang araw sa tulong ng doktora, dinala nila si Dennis sa bayan upang masuri ng mabuti. May ilang ugat na naputol sa kamay at braso nito, dahilan kung bakit hindi niya maikilos ang ibang parte ng katawan. Nag-alok din ng tulong ang doktora. Siya ang sasagot sa pagpapagamot at operasyon ni Dennis. Sa kasalukuyan, nakabalik na sa dati si Dennis. Laking pasasalamat nito sa ama at sa mga taong tumulong sa kanya. Dahil dito, ipinagpatuloy ng magkapatid na Carlo at Dennis ang pagpepenitensya, nagsasalitan sa pagganap ng papel ng Panginoong Hesus tuwing sasapit ang Semana Santa. Kumalat din sa buong isla ang nangyari. Patunay lamang na walang imposible sa Diyos, lalo na kung ang nananalangin may malakas na pananampalataya. Ito ang kwento ni Carlo at ng kanyang ama, ang kwento ng milagro at pananampalataya.